Kailan pa po ba kinasal tong manugang ninyo dun sa anak po ninyo? Mga 2 years na yata. Kasi nagpakasal sila ng kasalan ng barangay. Okay. Then pag uwi ko November 2024, ayun na nga, nagkasundo na talaga sila na unang mag-abroad yung anak ko para dalahin ko sa Oman, tourist visa. Then sumunod siya. Nung umalis kami, nung ready na yung lahat, nagbili na ako ng visa. Kinausap ko silang dalawa, sabi ko, tuloy ba talaga ikaw mag-abroad? Sabi ko ng anak ko. Kasi kung ako pa desisyon, ayaw ko mag-abroad yung mga anak ko. Sabi ko, magpili kayo. Ibigay ko na lang sa inyo yung pambili ng ticket or mga else pa na mga gastusin para paalis. Para kung may mga utang kayo, bayaran nyo na lang. Para dito na lang kayo sa Pilipinas, balik trabaho. Sabi ko sa anak kong lalaki. Tinutulungan po ninyo yung anak ninyo? Non-stop ang support ko sa kanila, maliit o malaki, sir. Alam yan ng mga tao sa amin. Yung suporta po ninyo, pinansyal? Pinansyal, tulad ng mga kabuhayan nila. Okay. Nagpagawa ako ng bahay para tirahan nila habang ako wala. Bago po ba sila lumipad ng Oman para magtrabaho, ano po ba yung hanap buhay ng mag-asawa? Yung babae na sa bahay, kasi nabuntis siya nung last 3 years. Okay. Yung Then anak po ninyo? Yung anak ko nandyan sa Kisisi. So yung anak lang po ninyo yung may trabaho? Oo, nung nagtrabaho. So papunta na sila ng Oman, Papunta tama ba? ng Oman, nung pinapili ko, ayaw nila tanggapin yung pera na pangbili ng ticket kasi patuloy na lang daw talaga. So yun ang pinag-usapan namin. So nabili yung ticket, ang pinag-usapan namin ay yung babae, katatrabaho lang din niya noong February 2025 sa munisipyo. Sabi ko, ngayon alis na kami. Kasi kusunduan nyo to, kugustuhan nyo to. Kasi kung ako lang, ayaw ko talaga mag-abroad. 20 years na ako nag-abroad. Ang hirap malayo sa family. Sabi ko, itong trabaho mo, sabi ko, may sweldo ka dyan sa munisipyo. Pag nagsahod ka, ayun na yung i-provide mo sa konsumo nyo ng mga basa, tatlong bata, sabi ko. Yun ang provide nyo sa konsumo nyo, magkuha ka ng rice, 1/2 sack, kasi madami ka naman, sabi ko, kakilala dito Then, para ulamin nyo na lang. Pinipigilan po ninyo, tama po ba, na pumunta sila ng abroad? Pinipigilan ko yung anak kong lalaki. Ayaw ko nga papuntahin. Kasi Sige ayaw po. ko na malayo sa family. Then, tapos sabi ko, pag nagkapadala yung asawa mo ng pera, pag nakatrabaho na siya sa Oman, sabi ko, yun ang partial mo sa mga utang nyo. Sabi ko sa kanya, hanggang sa matapos. Then, kasi tourist visa, nag-apply pa siya 1 month, hindi umabot ng 1 month, nakakuha na siya ng trabaho. Then, pagka-April, nagpadala na siya ng pera. Sahod niya doon is 180 riyal. Nakapadala siya ng cash, 15,000. 15,000 hanggang sa nakapadala siya ng 25,000. Then itong asawa niya, wala pa kaming 1 week doon, nag-post na siya sa social media, mga So, sige. nagmumura siya sa social media? Oo, sabi niya, ganun sinabi niya, natupad na yung mga pinag-usapan niyo na hiwalayan nga daw siya. Mga 2 beses yun, tapos nag-comment, sabi ko, ano yan? Nag-message siya sa akin, sabi niya, Mang, sorry. Sabi niya, hindi na to maulit. Siguro nag-aaway sila sa messenger siguro. Yung mag-asawa? Oo. Okay. Kaya lang dinadamay niya ako, na hanggang sa... Ay, kayo po yung minumura sa social media? Sa tingin po Kibali ninyo? 2 na kami ng anak ko, nung first pa lang, mga 1 week pa lang kami sa Oman. Okay. Oo. Pero nag-sorry po sa inyo? Nag-sorry. Sige. Oo, nag-sorry siya. So, wala na din yun. Then, pagka next week na naman, ang dami na niyang post, puro paninira. Nagla-live siya, na ako ang topic talaga, pangalan ko talaga, hanggang sa minimension na niya. Ano po yung sinasabi tungkol po sa inyo? Doon sa mga live na yan o mga post po na yan? Ano po? Ako daw ang dahilan na naghiwalay sila. Okay lang, so naghiwalay na sila? Wala, hindi sila naghiwalay. Siguro mga discussion lang sa messenger. Okay. Mag-discuss sila sa messenger, mag-post yan, ako ang tinitira niya, ako ang pinapangalanan. Ang hirap daw na biyanan ang kalaban sa haba na ng panahon. Hindi ko talaga pinangarap to. Ma-broken family ako. Bakit ganito? Ang iba ay masaya dahil may asawa ang anak, pero bakit ang iba ang bilis nilang sirain? Kung alam ko lang, hindi na darating sa mga taon na ito na masira ang pagsasama namin, kawawa ang mga bata. Dahil magsimula sa umpisa, wala man talaga akong bisyo nang dahil lang sa sumasagot ako sa biyanan ko, nasira ang aming pagsasama. Hindi ako nag-alala na iniwan ako kasi sa kanila, tae lang ako. Ma'am Vanessa, magandang hapon po sa inyo. Bakit naman umaabot sa punto na
napopost na raw po ninyo. Puro mga paninira, pagmumura, laban po sa inyong biyanan. Ano pong nangyari, Ma'am Vanessa? Sir, pati din po ako, sir. Na-shock din po ako, sir, kung ba't siya napunta sa ganitong sitwasyon, sir. Kasi po, yung asawa ko po, kami po yung masyadong nag-away sa messenger, sir. Tapos siya po yung laging nakisawsaw. Sir, sa 11 years namin nagsama ng asawa ko, sir, never pa kami naghiwalay, sir. About sa sinabi niya, sir, na mag-abroad. Kaya po nag-abroad yung asawa ko kasi nag-offer po siya, sir. So, ganun po yun. Nung 2024 na pag-uwi niya, sir, lagi yan sila nag-aaway ng asawa ko, sir. Siya po yung laging ko kinakampi, sir. Kasi alam ko po sa sarili ko po kung ano po yung ugali ng asawa ko. Na nagsimpati po ako sa kanya, sir. Kasi yung asawa ko, sir, yung mama niya, muntik na yan naglayas, sir. Kasi nga, lagi silang nag-aaway, sir. Tapos kung pagalitan ko yung asawa ko, sir, magalit siya sa akin, sir. Nung Okay. sinabihan, yung word niya na sinabi, sir, na pati diaper. Kasi nga, sir, nabanggit ko yun, sir, kasi nung pumunta yung asawa ko sa Oman, sir, kasama siya, sir. Sabi niya, yung asawa ko daw, wala pa siyang buwan sa Oman, sir. Sumama na siya sa iba, sir, mga katrabaho niya, gumimik, naligo daw sila ng sir, ng dagat. Okay. Tapos Yan, sabi binaliktad ko, niya lahat. Siya nagawa mo nagbalita pang sa akin maggala-gala dyan. Samantalang ako dito, yung anak kong bunso, sir, 1 years old, may sakit, pati diaper, hindi mo lang mabigay sa akin. Yung away ninyong mag-asawa, sa messenger lang naman nangyayari, umaabot dito sa biyanan. Ibig sabihin, yung mister po ninyo nagsusumbong sa biyanan. Ganun po ba ang nangyari dyan? Hindi ko po alam sa kanilang dalawa, sir, kasi sila naman po ang nagsama, sir. Kasi Paano sa 11 po years namin nagsama, sir. Oo. Ma'am, paano po umaabot sa Sir? inyo yung mga awayan ng mag-asawa? Hindi ko yan alam. Sobrang kasinungalingan ng babae ito. Tingnan mo yung sinasabi niya ngayon. Lahat niyan walang totoo. Ano sinasabi niya? Nag-aaway kami ng anak ko pag uwi ko? Never kami nag-aaway. Kasi yung anak ko hindi sumasagot. At saka hindi ko inuferan yung anak ko na mag-abroad. Sa katunayan, yung umuwi ako, nagpapadala ako ng pera na mga 40,000, pinapautang ko doon sa amin. Anong sabi ko ng anak ko? I-try mo to, ipautang mo kasi may mga nangunguha. Pag mag-click ito, hindi ka na kailangan mag-abroad. Sinungaling babaeng yan. Na-trending yan siya sa social media, sir. May kaaway siya na pastor. Hindi nga ako ng pastor, hayaan mo kasi susunod sa iyo yan. Kasi may patunay ako kung paano ako inano. Okay. Hindi ako ang gumagawa ng storya. Gusto mo ba papuntahin ang mga ano? Sir Bob, magandang hapon po sa inyo. Sir, ano po yung nakikita nyong rason bakit may ganitong awayan itong dalawa? Kasi yung asawa ko din kasi nakapagsimula na ng mga hindi na natatapos yung mga halimbawa pag kunting lang dapat na sa amin lang. Tapos dinadamay niya si mama. Yun yung ko sa kanya. Okay. So ang sinasabi nyo, sir, ang nandadamay talaga is si Mrs. Oo. Kahit kunting lang naman dapat sa amin lang ni mama na away. Hindi, sa tingin nyo, bakit dinadamay yung nanay po ninyo? Bakit kaya? Yun yung hindi ko alam sa kanya. Basta dinadamay yung mga pamilya ko. Ang number 1 na dinadamay niya yung nanay ko. Kasi hawak niya yung account ko eh. Tinachat niya yun si mama dun sa account ko gamit yung... Pero siya yung nagchat-chat. Kayo naman po, sir, ano nang sinasabi nyo sa nanay ninyo pag Account ng anak ginagawa na po yan ni Ma'am Vanessa? Inaano ko si mama nga, tama na, huwag mo nang patulan. Ganun. Tapos inaano ko din yung asawa ko na ganito, huwag mo na sanang ipalakihin. Okay. Kunting bagay lang naman sana yan. Ang tanong ko ngayon, Sir Bob, napakapangit. wala po ba kayong ginawa para man lang sana magkaayos yung misis ninyo sa nanay ninyo? Di, pagsabihan mo yun yung asawa ko, hindi rin naman nakikinig eh. Kahit sino pa yan dyan, kahit magulang niya, hindi niya pinapakinggan, kahit kapatid niya. Pag once na na siya, mag-live pa nga yan minsan eh. Tapos pinupinteriya si mama. Kamusta yung relasyon nyo ng misis ninyo? Sa ngayon sir, wala na kaming communication. Kailan pa po yan nagsimula? 4 na buwan na siguro, 5. Ano to? Dahil ba pinagbawalan ka ng nanay mo na kausapin mo yung misis mo? Walang pagbabawal doon. Wala sir. naman. Bakit po? Na hindi nyo na kinausap? Hindi ko na lang kinausap kasi hindi na rin tama ba yung pagpahaya niya sa pamilya namin. Sir, wala po akong magawa, sir, kasi nanay niya yan eh. Isang bahay lang sila dyan, wala akong magawa. Kasi nag-iisa lang po ako, hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasabi nilang dalawa. Kasi po, sir, paano ko hindi May maradama sarili yung ang mama niya, sir? accommodation Kung dito, kami hindi mag-away kami kami, kasama ni sir, mama dito. siya po ang mag-post. Paano ko naman gamitin yung account niya, sir? Hindi ko naman alam yung password niya ngayon. Apparently, nag-away yung mag-asawa. Ba't ka nag-post? Never ako nag-post. So kaya nga, Hindi pa noon totoo pa yun. yan. Noon pa yan sinasabihan ko,
kung nag-post ako dyan, screenshot mo kasi pinagbantaan ko na talaga na idemanda ko. Okay. Sabi ko, ipunin mo na yung mga ebidensya mo dyan kung may patunay ka. So hindi totoo. Oo, hindi yan totoo, na pinopost sir. mo yung awayan ng Lahat mag-asawa. ng mga ginagawa niya sa social media, puro yan mga manipulate niya. Paninira sa akin para lang ako papahiyain. Ano po kaya yung rason, no? Bakit yung manugang po ninyo sinisiraan po kayo in public? Ayan nga, yan nga ang Malaman tanong sa natin. kanya. Kasi alam ko kasi yung yung biyanan ko ma'am, mahilig yan talaga sa social media ma'am. Oh Kung my mag-post God. siya, saka din ako mag-post. Papatawarin talaga tong Kung hindi babae siya mag-post, hindi ako mag-post. Tingnan mo yung may kaaway siya ma'am, hindi ako nakisali. Pero yung nag-post siya, yung tungkol sa akin ma'am, doon ako ma'am, sa tawagan ni ma'am, magbalos ba? Ano po ba yung sinabi tungkol po sa inyo? Sir, nung pumunta po ako dito sa Manila, sir, tahimik po yung pagpunta ko dito, sir, kasi kailangan ko talaga mag ibang bansa, sir, dahil sa problema ko, sir, marami po akong obligasyon sa buhay, sir. Nag-post po siya, hindi ko pinaalam sa kanila, sir, na umalis po ako. Sa asawa ko, sinabi ko, sir. At yung asawa ko naman, sir, napaka-plastic niya, sir. Alam niya, sir, napupunta talaga ako ng Maynila para mag-apply ng abroad, sir. Tapos sabi ko sa kanya, pagdating ko sa Manila, tulungan mo ako magbili ng malita kasi nung umalis siya, binigyan ko rin siya ng pera, sir, tinulungan ko siya. Okay. Tapos ang hindi ko lang po alam, sir, nung nagpunta na ako ng Manila, sir, dinideny na niya, sir. Itigil nyo na po kasi yung pagpo-post. Okay? Yung mga pagpo-post na yan. Kahit sabihin mo ninyo na hindi naman si Ma'am Adolfa yung tinatamaan ninyo dyan, o di ka si Ma'am Adolfa, hindi rin naman si Ma'am Vanessa yung tinutukoy niya dun sa mga post po na yan, itigil nyo yan. Okay? Hindi nakabubuti. Sir, yung binuli nila ako, pati yung kapatid niya. Kaya nga pati po yung ma'am, mga pinapatigil na po natin. Oo. Okay? Itigil nyo yan. Yung mga pagpo-post na yan, no? Be responsible din naman dun sa pagpo-post ninyo dyan sa social media. Okay? Isipin ninyo, sinong nasisira dyan? Kayo din. Sir, hindi naman pwedeng wala kang gagawin. Nakikita mo, pinagpipiestahan na. Okay? Nung mga followers ng social media, itong misis at ng nanay po ninyo. We have to do something dito. Okay? Ilang beses na pinagsabihan yan sila, sir, pero hindi naman nakikinig eh. Wala kang magawa dito sa misis po ninyo? Di, kahit sa Pinas pa, sir, ganyan na talaga yan, sir. Sabihan ko na huwag kang magpo-post kasi nakakahiya. May mga bata. Hindi rin nakikinig. Sir, eto Yan po ang bang misis gagawin ninyo, ko. kung nagpo-post siya ng paninira, si Ma'am Adolfa lang ba yung pinapatamaan niya or meron pang mga ibang personalities dyan? Nasa Si Pilipinas si ako mama lang. lang talaga. Ano pong plano ninyo dito sa pamilya ninyo? Kasi hindi pwedeng manahimik ka lang. Hindi pwedeng hayaan mo lang itong mga to. Hindi titigil. Pagbawalan na sila talaga ng dalawa na mag-post na may magitang mag-post sa kanila kahit isa sa kanila. Gusto niyo po bang maayos yung relasyon ninyo with si Ma'am Vanessa? Mag-ayos sila ng asawa niya. Kasi yun naman talaga kung sinasabi sa anak ko. Okay. Mag-ayos kayo. Kasi mga anak niyo 3. Pero ma'am, okay po sa inyo mag-uusap sila Mag-uusap even the sila, next sir. coming days, pero wag muna kayong manghimasok doon sa pag-uusap nila. Okay po sa inyo yun? Okay, sir. Kasi di ba ang gusto rin nyo naman is magkaayos sila. May mga anak Magkaayos tong mga silang to. dalawa. Sir Bob Jan, pag-uusapin po namin kayo ng misis ninyo. Sa tingin namin, toxic na, wala nang patutunguhan, then execute an agreement. Ma'am Vanessa, Ma'am Adolfa, ceasefire po. Walang magpo-post. Wala pong magpo-post. At kung may magpo-post man po, sasampahan na natin ang kaso. Okay po ako, ma'am. So, Ma'am Vanessa, okay po ba na pag-usapin ko po namin kayo ni Sir Bob Jan? Okay, ma'am. Ma'am Adolfa, wala na pong post sa social media, wala na pong magko-comment, no? Hanggat maaari, ceasefire na po tayo. Okay po? Okay po.